Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng konting reaksyon doon sa response ni Atty. Panelo sa palaaway na speech ni Speaker Martin Romualdez noong Lunes pag-open ng Kamara. Ang ano niya, sinong nang aaway sa iyo, Speaker? Ang kontensyon ni Atty. Panelo, hindi naman nang aaway si Tatay Digong, humihingi lang ng accounting para malaman natin kung paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan. So I agree with Atty. Panelo. Legal demand yung sinasabi niya dahil right to know, constitutional right tayong mga taxpayers malaman paano ginagastos. So yun, nasaktan, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit, di ba? So it appears, nasaktan ang damdamin ni Speaker Romualdez, kaya hindi naakala ng lahat na, kasi ang opening ng Kongreso, simpleng ano lang, mga review ng mga bills, gano'n lang sana. Wala na, parang State of the Nation address ang ginawa ni Speaker Martin Romualdez noong Lunes na may speech. Meron pang House Resolution 1414 na dinimot ulit si former President Gloria Macapagal Arroyo. First time daw yun mangyari na may magsona na Speaker of the House. Anyway, i-share ko ito, mga short video clip ni Atty. Panelo, yung programa nila sa SMNI sa DZAR. Panoorin natin siya. Sabi ng Speaker Martin, I will stand and fight against anyone. Teka muna. Bakit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Wala naman nang-aaway sa'yo Ano pa sinabi niya? We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Bakit? Sino ba pumipigil sa'yo? Kung tinutukoy mo si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanatan Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting. Hindi away yun. Kung baga, pinapaalalahanan kayo ang inyong mga tungkulin sapagkat public office is a position of trust and you're accountable to the people. Ngayon, nagre-react ang Kamara de Representante dun sa binanggit ng dating Pangulo na Rotten House. Ang problema naman po sa inyo kasi, kahit nung wala pa kayo dyan sa Kamara de Representante, rightly or wrongly, that has been the reputation of the House of Representatives. Talagang yan ang reputasyon Kung may inuulit lang yan ang kalakaran, yan ang pananaw ng maraming tao sa ating mga kababayan. At hindi naman po masasabing walang basehan ang ganong pananaw. Sapagkat kung titingnan natin ang mga demanda sa mga miyembro ng Kamara at pati ng Senado, ay makikita natin na punong-puno ng demanda ng mga katiwalayan. Maraming conviction, meron ding absuelto, pero the fact is, talagang maraming graft cases against the members of the House of Reps. Kaya yan ang naging reputasyon. Kaya yung mga bago pa lang na kinatawan, huwag kayong magre-react. Yan talagang pinasukan nyo. Ever since wala pa kayo dyan, yun na ang reputasyon. Tama man o mali, yan ang reputasyon. Attorney, meron ding ilan sa ating mga kababayan, o mga political analyst pala, ay nagtatanong kung may bagong mukha na ba yung oposisyon at yung mukha na yan ay tinuturing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman ang masasabi mo doon? Unang-una, gaya nga ng sinabi niya, walang oposisyon Yung dilaw, wala na. Mukhang ibinaon na sa lupa. Natakot na.
Hindi sila makaahon doon sa repudiation na tinanggap nila nung nakaraang halalan. Ito naman mga kaliwa, iba naman ang ginagawa nito. Puro lang pintas, wala namang mga batayan. Ang ang mainstream media ay tahimik din. Tahimik. O kaya sabi ni Presidente Duterte, ano na nangyari? Kailangan merong nagsasalita. Mabuti itong programa natin habang sinusuportahan natin ng Administrasyong Marcos Jr., hindi natin masuportahan yung mga hinirang niyang mga kabinete, miyembro na palpak. Hindi naman po pwede yan. Subalit, ang programa natin, pinupuri din. Anim sa kanila ang madalas nating purihin dito. Yung iba, paano natin mapupurin? Hindi natin marinig kung anong pinaggagawa nila. Ni hindi mo matawagan. Pag tinawagan mo, hindi ka naman sinasagot. Pag tinext mo, wala rin. O siyempre, pupunahin mo sapagkat ang taong bayan nasanay noong panahon ng dating Presidente Duterte na bukas sa lahat. Kalaban o kaaway. Hindi ba? O, tingnan mo tingnan mo ang record itong dating Presidente. Nung siya tumakbo, 1-2 gobernador lamang ang sumuporta sa kanya. Lahat kalaban niya. Mayor, gobernador, barangay, wala. Isa lang yatang barangay kapitan. Pero nung nanalo siya, anong ginawa niya? Binagyan niya, binuhos niya ang pera ng taong bayan na galing sa kanila. Ibinalik sa pamamagitan ng lahat ng mga gobernador, mayor, barangay kapitan. Kaya mahal na mahal siya ng taong bayan. Pero dahil wala siya sa kapangyarihan, alam niyo naman dito sa atin, ang ihip ng hangin ay nagbago. Ang paalala lang po natin sa mga nasa kapangyarihan, hindi kayo forever nandyan. Yan ang tanda ninyo. Ito ang pahayag ni FPRD attorney. Basahin ko lang, bahagi lang po ng kanyang naging sagot doon nga sa tanong kung siya na ba ang bagong mukha ng oposisyon. Sabi niya, do not always assume that government is always correct. There are many mistakes committed along the way in governance, whether with or without malice. Somebody has to point out these things so that the administration or the president will know about it. At ang yung panghuli niyang pahayag, in a democracy, there must always be an opposition. If there is no opposition, there is no democracy. Ayan. Alam po ninyo, kahapon, galing tayong Marikina, mapuntang Robinson Magnolia, may appointment tayo. Tumawag ng dating presidente. I returned his call. At nagtagal namin nag-usap, halos 1 oras Matagal lang Marikina papuntang Robinson Magnolia Bago ito sa programa kagabi? Hapon. Okay. Hapon. Siguro mga bandang 5:00 ako umalis sa Marikina. So 5 to 6 kami nag-uusap. In fact, pinakausap ko sa kanya yung mga nagbibisikleta na nag-aantay kami ng red signal na mag-green. Binati ako. Tama-tama kausap ko siya. Sabi ko, kumusta kayo? Duterte pa ba kayo? Opo. Kausapin niyo ang dating Pangulo. Kinausap niyo yung speakerphone ko. And one of the topics that we discussed, yung pinag-uusapang coup, destabilization. Sabi niya, ang problema, sabi ko dun sa mga nakausap niya rin daw yung mga iba. Kasama yan sa demokratikong space na tinatawag. At saka dapat hindi nagre-react ang gobyerno dyan. Gaya ng binanggit natin dito kahapon. Dapat nga natutuwa kayo at nalalaman nyo na may problema Ngayon sabi niya, ang sabi ko lang dun sa mga military officers retired, tuloy nyo yung pag-uusap ninyong ganyan na may pinupuna kayo. Mabuti ang nalalaman. Pero wag nyong gagawin ng lihim. Don't do it sa brosa, sabi niya. Huwag lihim. Ilantad nyo. Ayun. Para nakakarating sa kinauukulan. At ngayon, dahil nga walang nagsasalita, puro takot Either takot o nagsisip-sip. Marami nagsisip-sip Sabi ko nga kay BP Sara Baka hindi makatanggap ng pondo. dahil nagpasalamat. Budget. Nagpasalamat sa suporta ko sa kanya Sabi ko, palagi naman akong nasa likod mo at sa harap mo. At pinagtatanggol kita sa mga detractors mo. Mga detractors mong open na detractors or closeted or nagtatago.
At meron ding mga balat kayo. Marami talagang balat kayo. Mga nagsisip-sip, kunyari sa kanya, pero mga lihim na mga kaaway. Kaya itong si Presidente Duterte, nung makita niya na mukha yatang wala nagsasalita. Kaya if you notice, he started even his show, naging dati, once in 2 months lang yan eh. Biglang naging every week. Ngayon parang twice, 3 times a week na, di ba? Hindi ko nga, akala ko nga ngayon ang programa niya. Kaya I missed his program last night. Kaya mabuti ho yan, makinig na lang kayo. Di ba sabi ko na nga natin dito eh. Mas mabuti yung naririnig ninyo kasi nagsasalamin ho yan ng damdamin ng taong bayan. Kaya makinig kayo, wala namang mawawala. Pero wala hong nananakot sa inyo. Sino ba si dating Presidente Duterte manakot sa inyo? He's powerless. Ang kanyang kapangyarihan ay naroon sa suporta ng taong bayan dahil sa kanyang record na hindi malampasan ng kahit na sinong presidente naging presidente ng bansa. Madagdag ko lang, attorney, sa ngayon ba ay nanatiling matatag pa rin ang partido PDP laban sa kabila nga ng ilan sa mga mambabatas na miyembro nito ay nagsialisa na, nagpahayag ng resignation? Yun naman palagi naman ganyan ang pangyayari, di ba? Basta may bagong administrasyon, mga miyembro ng mga dating nasa administrasyon, naglilipatan doon sa bagong partido. O kaya ngayon, pupunta sila sa federal o kung sino ang partido. malakas. O sinong... Kasi ang feeling nila, pag wala sila sa administrasyon, baka yung mga constituents nila, hindi nila mabigyan ng mga ayuda, mga projects. Yan ang... Kaya naiintindihan natin. Kaya tinanong nga ako ng media kahapon what is your take on Congressman Dong Gonzales? Yes, oo. Siya yung tinutukoy Resignation, ko. sabi ko, resigning from a political party is a right. Okay. You cannot deprive anyone of that. If one is no longer comfortable with the political party he is a member of or is aligned with, di magbitiw ka. Sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte, kung siya na lang mag-isa sa partido, ay okay lang. Ako naniniwala ako noon dahil alam mo yan si dating Presidente Duterte, he's a maverick. Kakaiba siya Kaya lutang na lutang Kaya kahit nawala sa kapangyarihan, stratospheric pa rin ang kanyang rating. Yes. Naiiba siya Kaya, hindi ba, nung nangangampanya yan ayaw niyang tumanggap ng pera. Pag inadala siya, sinusoli niya. Wala siyang utang na loob. Kaya nagagawa niya lahat. Kakaiba. Pero pag ikaw tumanggap ng mga donasyon, talagang... Hawak ka na. May nahihiya ka Kasi, alam mo, ano yun katutubo yun It's natural for you na karoon ka ng utang na loob. Ayaw mong masaktan din. Kaya, yan ang nagiging